wala nang gana sa buhay, pati ligo ayaw na niya. Pero pag na-inspire yan, ligo na yan ng ligo. Amen? Amen? Kaya, ganun po, marami pong sakripisyo ang nanay. Naalala ko nung si Mergy, pinapalaki namin, wala palagi si Pastor, ganun pa rin ang schedule niya. Minsan, 40 ang lagnat niya, no? Baby pa siya, 40, araw-araw service sa church. Alam niyo mga kapatid, talagang miracle ni Lord. Pag pray over mong ganun, no? Buti na lang kasi yung nanay may Diyos. Hello mga mami dito? Naniniwala kasi ako that God is a miracle worker. Kung sa kasalan, yun ang unang miracle niya, nag-perform siya ng miracle parang kasiyahan wag matapos. So, kung sa kasalan, kaya niya mag-miracle, sa sakit, kaya niya magpagaling. Amen! 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 Kaya sabi ko, Lord, pagalingin mo tong si Mary Joy kasi anak mo siya. Ako steward ng bata. Amen! After laying an offense, ang anak ko gumaling. Kinabukasan, bitbit ko na siya. Wala na siyang sakit. Yes! To God, be the glory. Amen! Amen? Kasi mga kapatid, tuturuan ka ni Lord. Maraming sakripisyo, maraming puyat kang ginagawa. Kagaya kagabi, talagang kahihiga mo pa lang, naririnig ko siyang tumatay kasi hindi siya makahinga. Mommy, I cannot breathe. What will I do so I can breathe? Anak, you don't complain so that you will be healed. The more you complain, you will suffer. Start thanking the Lord. Thank God for the healing. Amen. And you will receive the miracle. Amen. Kaya yung pangangaral ko, preaching, may mikropono, walang mikropono, may outline, walang outline. Pwede akong mangaral. Sa katabi natin, hello. Hello. Ang anak ko, nandun na sa higaan, nangangaral pa ako sa kanya. Amen? Natatawa siguro ang anak ko, ang mami ko, hindi na tumigil mangaral. Mabuti, hindi niya ako masasabihan, Mommy, can you stop talking? You see, you don't have voice anymore. Binigyan ako ni Lord ng gabay na may boses ako palagi kahit o pagpuyat ng alas 3, piyok dapat ako ngayon. Pero you see the power of God. Ay, para walang masabi ang aking anak, Mami, wag ka na kasi magsalta, wag mo na akong payuhan, you don't have voice. No, I still have to guide you. Paglaki ng bata, pag tumama na yung kanyang kaisipan nag-mature, she will realize all of this. Na never ang nanay niya na nag-withhold sa kanya ang dapat mong sabihin. Amen. At all costs, that sometimes she will not like me because of what I have said. Actually, it's a sacrifice that sometimes your child will not like you because of what you have said. It's a real sacrifice. But there will be a time of realization. Amen. Hindi ka titigil. Sasabihin ko talaga sa kanya. Because there will always be, tsaka sisingilin ako ni Lord pag hindi ko siya kinulit. Hindi ko ugaling ng bobola ng anak. Sasabihin ko sa kanya yung totoo. Amen? At next time, marirealize siya lahat yan. At ang buhay niya ay sasagay. Amen? Amen? So, sa katabi natin, kapatid. Ang daming sakripisyo ng nanay. Kaya, mahirap naman po ang topic yung mamaya. Anong lesson na kayo sa C-group mamaya? Lesson? 6. Anong pamagat? Empowerment. Tuloy-tuloy. Anong subtitle? Basta empowerment. Amen, amen? So, magkakaroon ng discussion. Minsan, nagkukwentuhan kayo kung ano yung mga hirap. Ako kasi nakita ko yung hirap ng nanay ko. Yung mga nakita ko lang. Kasi yung hirap niya na galing siya sa palengke, na nahulog. Sa probinsya may mga batalan. Yes. Ano yung batalan sa Tagalog? Dirty kitchen. Yes. At hindi siya sa ground, kundi nakama. Meron kasi doon sa lababo namin na naputol yung kahoy. Kasi kahoy-kahoy lang naman. Hindi yun natungtungan. Sa kakapakinig ko ng drama, may ligaw sa drama. Kasi wala kaming TV. Yes. Mayayaman lang may TV nun. Kasi lapit ako ng lapit sa drama, naluwas ng pinggan, na-shoot yung ba ako. Ang galit ng tatay ko, kakadrama mo kasi. Kaya yun, ako mahilig sa drama na hindi madrama ngayon. Dahil ako ay transform ng Panginoon. Amen? Kaya mga in
si Bunyat. Yun din yung drama sa inyo. Ay, kaya mas matanda ako. Siguro wala na sa inyong panahon. Amen? Iba yung drama namin sa amin. Yung mga artista na yun, pumunta pa sa amin. Amen? Pero wala akong nakita sa kanila yung mga nagpa-drama. Sabi ng tatay ko kasi puro drama. Hindi naman niya ako mapalo, no? Alam, gano'n siya, nakasya siya, pero hindi niya ako mapalo. Yun ang tatay ko, never niya ako napalo. Ang nanay ko galing sa palengke, alas 7 ng gabi, pagod na pagod from the market. Nung nakita niya ako na yung cotton punong-puno na ng lubog, sabi niya, walang ginawa ang daddy mo sa'yo. Tinignan ko na siya. Sige lang, hi, paano ka na sa mga bata? Binipit niya ako sa ospital. Ospital pa naman sa amin ganito, compound. Pagbaba mo ng tricycle, lalakarin mo pagkalayo bago mo marating. Unless, ikaw ay may sasakyan para marating yung ospital sa loob ng compound. Nakita ko yung sacrifice ng nanay ko doon. Tapos hindi ko siya narinig na, ano ba yun, tatay mo, pinabayaan ko, hindi, ang bait-bait niya, hindi siya nagsalita. Tapos pala, alam mo pala, ang lalim pala nun, umabot yun sa puti na, alam mo yung puti na may puto? O 7 stitches, itong sa left ko. 7 stitches ang natamo nito, sa lalim nito. At nakita ko yung sacrifice ng mama. Nang hirap niya para ako ay ipatreat niya sa akin sakit. Nung na-hospital ako ng halos 1 month, di syempre, dry na yung lips ko, hindi na ako kumakain. Takot ng nanay ko, mamatay ako. Tapos paglingon ko sa katabing mga bata, pag kinumutan ng puti, patay na yun. Naku, yung nanay ko, mamatay-matay sa nervous, baka ako nang kasulot. Kaya nagkasakit sa puso yun, masakitin ako ng maliit eh. Sabi niya, anak, ano ba talaga gusto mong kainin para kumain ka? Putok-putok na lips. Wala kaming gano'ng pera, na hospital pa ako. Alam mo, sabi ko sa mami ko, gusto ko po yung may patatas, na may, alam mo, dinidescribe ko igado. Pagdating niya sa ospital, nilutuan niya ako 1 baso lang. Para lang ako'y makakain. Kumain na ako. Nakalabas na ako ng ospital. Igado lang pala. Igado pala yun. Oo, mga kapatid. Naalala ko yun. Yung ospital na yun, bago siya ulit makarating doon para mag-deliver, lalakarin niya ng pagkalayo na. Amen? Kaya yung mga hirap niya na yun, hindi ko pwedeng kalimutan. Na kung ako mga yun ay nanay may hirap, wala yun pag naalala ko yung hirap din niya binasa. Kasi kakalimutan ko, kapatid, ang anak mo, tsagaan mo, tsinagaan ka rin. Honor your mama. Palapakan natin ang So, we demonstrate our appreciation by expressing gratitude sa lahat ng ginawa nila sa atin. Kaya on Mother's Day and other days, hindi lang during Mother's Day, we should express our gratitude to our mama. Amen? We can give gifts, mga kapatid, words of thanks, dedicated time to them. Amen? Kaya pag nagbakasyon, dalawin din yung nanay. Amen. Puntahan nyo rin yung nanay nyo. Ang layo na yun, nasa Mindanao. Nasaan ba kayo? Nasa Luzon, from the north to the south. Yes. Yung iba naman from the east to the west. Pero may paraan para madalaw sila. Amen. We have to give dedicated time to them. Our appreciation and gratitude for their sacrifices can also be shown by taking care of them sa kanilang. Kaya yung iba, nag-for good para lang bantayan yung nanay nila. Yes. Pero huwag mo siyang gagawin by emotion. Are you with me? Makinig ka kay Lord kung panahon mo nang umuwi at ikaw talagang mag-aruga. Amen. Pwedeng, Ma'am, I want to take care of my mom. She's very old. How many holidays she like, my dear? Ma'am, give me 6. What 6? 6 months. Amen? Pwede ka pa rin milagruhan ng Panginoon. Amen? Hindi yung, I will break my contract, ma'am. I will take care of my mom. Tapos nagsisisi ka, ba't kasi ako nag-break? Ikaw, panahalos-dalos ka. Kasi pwede kang magpaalam at merong grasya ang Diyos sa iyo. At pagbalik ko, may trabaho ka pa rin. Sa tabi natin, pwede. Pwede? Pwede. Pwede. Wag puro break contract, wag
naiinis na ako. Mantayin ko nanay ko. Masyado kang mabilis, tapos nagsisisi ka pag nasa PI ka na. Parang ang kausap. Pray ka, Lord, gano'n ko katagal siyang tingnan at pantayan muna sandali. Paalam ako sa asawa ko kung gusto niya. Ganun yun napatid, hindi rin padalos-dalos. Amen? We have to attend to their needs and listening to their thoughts and stories. Ay, mga nanay, pag matatanda na paulit-ulit ang storya. Yes. Anya, laki din, ibagam nga mo din, ibagampay ko lang to. Ulyanin na yan. Sakyan-sakyan mo lang, pang 10 beses na talaga. Matanda na nakalimutan na nga niya eh. Yung iba nga 50 pa lang, paulit-ulit na. Kasi pala ang brain nagde-decay. I will mother you again. Ang brain ay yung utak. Yung utak talaga, utak. Ha? Amen? Hindi din ako naka-edyanan ako. So, nakikita ko yung hapos. So, yung utak pala natin, tumatanda siya. Pwedeng mabilis siyang tumanda. So, kailangan i-feed mo talaga ang sarili mo para sa brain. Kaya mahalaga yung mga nuts. Yes. Nuts. Kakain ka nun, wag mo lang damihan. Kasi kung almonds ang kakainin mo, mataas ang uric niya. Are you with me? Amen. At least may everyday kang siguro, 9 na piraso lang. Ano sa pumakan? Amen. Tapos yung walnut. Yeah. Ano niyo yung walnut? Amen. Nasa wall yung nut. Yung itsura niya, mukhang utak. Yes. Mas lalong pampautak. Amen? Tapos yung, huwag yung damihan. Kahit 3 lang o 4. You need it para yung brain na yan ay huwag tumanda agad. Kasi sana nakitang 60 pa lang ulyanin ka na. Ano nga pangalan ko? 60 ka pa lang. Hindi mo na-feed yung utak. Kaya yung nuts, malaki. Huwag yun lang masyado. Paano naman kasi nung binigyan ka ng mani, sa garapon, isang upuan mo. Inubos mo na. Tapos may rayuma ka na. Aray ko! Mali na ginagawa mo. Ayun lang, malala yung isa. Yung peanut butter. Binalik-balikan. Mamaya may rayuma. Ay, hindi excessive. Moderate lang. Amen? So, ganun siya mga kapatid. So, mahalaga na mga nanay, kahit paulit-ulit minsan istorya,